Hi, ako si Andeng. Mayaman ako, pero wala akong pera. Kaya tara, samahan niyo ako. Tinulungan nga namin na ulit si tatay maggawa ng bahay dito sa kanluran. Dahil nga wala siyang panday, ay dito naman siya gumawa sa bahay nila sa kanluran. Kasi sayang daw yung semento at buhangin kasi umuulan lang at mababasa lang ito. Pagdating ko nga ay nakapaghakot na rin pala sila dyan ng semento at buhangin, pati hollow blocks. Ang gagawin nga pala nila diyan ay yung divider ba yung tawag doon. Basta yung ng kwarto, pagitan na paglalagyan ng pinto. Tapos ayun nga yung pamangkin ko diyan, tuwan-tuwa kasi may nakita daw siyang volcano. Tuwan-tuwa nga siya diyan at may pagpalakpak pa. Yan nga pala yung pamangkin ko na anak ng ate kong isa. At nung mag-uumpisa na nga si tatay sa loob ay yung mga kapatid ko naman yung naghalo dyan ng simento at buhangin. Tapos yung kapatid ko naman yung tagahakot at yung pamangkin ko. Gusto nga ng pamangkin ko dyan na tumulong, akala mo naman kayang-kaya na. Inahayaan nga din ng ate ko dyan na patulungin niya kasi dahil gusto rin naman niya ito at natutuwa. Akala niya siguro naglalaro lang. Kung makikita niyo mga ante, medyo makalat pa talaga yung bahay nila dahil kakaumpisa nga lang nila dito at kalilipat lang. Yung paggagawa naman namin sa bahay is hindi to biglaan, kundi pag may pera lang tsaka lang magagawa kasi hindi rin naman namin afford na magpagawa ng buong bahay na biglaan. Kaya ayan, pag kumikita lang sila at pag may pera, patay-utay kaming bumibili ng mga materyales para lang mabuo yung bahay na yan. Naghati na nga rin si tatay ng bakal diyan na ikakabit doon sa hollow blocks para sa boundary na gagawing pintuan. Pinalaykay na nga rin ng ate ko diyan yung mga lupa na malalaki para hindi masama mamaya sa pagsisemento. At pagkatapos nun ay binaldihin na rin niya para mas mapantay yung lupa. Para mamaya is hindi na mahirapan si tatay sa paglalagay ng semento. At tumingi nga sila dyan na pambili ng coke at binigyan ko nga ng 50. Tinago pa ng pamangkin ko dyan pero ang binili juice na lang daw para mas marami. At ayun nga, kakain na kami ng tanghalian niyan. Ang ulam nga namin diyan is yung baboy na adobo na sinamahan lang ng sitaw ni nanay. Tapos yung tira naming bangus kaninang umagahan. Binidyohan ko nga sila habang kumakain diyan. Nagpahinga lang kami ng konti, tapos nag-start na ulit kami sa paghakot ng mga semento. Ang totoo nga dyan is nagbibideo lang naman ako, wala naman akong ginagawa dyan. Kasi kung di ako magbibideo is walang magbibideo sa amin. Kasi si Mayan may ginagawa pa ata dyan. Alam niyo ba mga ante, makakwento ko lang, sobrang thankful namin sa mga kamag-anak namin na handa kaming tulungan. Yung lupa nga pala niyan is kamag-anak laang namin, hindi yan amin. Pinagpatayuan na nila kami dyan ng bahay dahil nga palipat-lipat kami. Doon naman sa dati namin tinitirahan na end of contract na kami. Sobrang thankful din namin doon sa tinirahan namin iyon dahil ilang years kaming tumigil doon. Siguro mahigit 20 years ata yun. Sa panahon ngayon, bahay at lupa na ang kailangan natin i-invest. Yung magbabayad ka monthly, 5K. Mabigat din sa bulsa yan, lalo't naman di naman kalakasan ng kita mo. Kaya ayan, sobrang thankful namin sa kamag-anak namin na pinatira kami dito. More blessing at mahabang buhay pa ang pagkaloob sana ng Panginoon sa inyo. By the way, balik na nga pala tayo sa video na to. Kailangan nga namin ng 6 na hakot na timba diyan ng buhangin para ipangahalo diyan sa semento. Kasi lalagyan ng flooring yung sahig nila. Kasi nga, mahirap din naman kung lupa lang ito. Uunahin na nga daw nila lagyan yung malapit sa CR tsaka yung salas nila. Yung sa kwarto naman is pag may budget na ulit. At kung umabot ka sa video na to, pwede bang pakicomment down below at kung tagasan ka. Alam niyo ba mga ante, wala man kaming pera na pambigay sa magulang namin, pero handa naman kaming tumulong sa kanila pag kailangan nila. Gaya nito, yung pagtulong ba sa magulang sa paglalabor sa paggawa ng bahay. Malaking tulong na to para sa kanila. Babae man kami pero kaya din namin yung mga trabahong panlalaki. Total, mga barako din naman kami nung nag-aaral pa kami. Mahilig din kami sa sport kaya kaya namin yung mga ganyan trabaho. At mas masarap kumilos pag kompleto kayong pamilya at masasaya. At kung matatanong nyo nga, bakit nga ba kami mga babae ang kumikilos ng ganitong trabaho para lang matulungan yung tatay namin? Kasi yung kuya namin is busy eh. Bukod sa busy, isa lang siya. Isa lang siyang lalaki na anak ng magulang namin. Kaya no choice kami din yung tutulong sa tatay namin. Pero syempre, minsan pag walang trabaho yung kuya ko, tumutulong din naman sila dito. Mas masarap nga din kumilos dyan pag kompleto kayo magkakapatid tapos nagkakaisa kayo. Ako naman, alam niya naman ako, papakita lang ako sa video, tapos sisiga na ulit. At ayun nga, nung makarating na kami sa dulo, hinalo na nga din nila dyan, semento at buhangin. Ang sunod naman namin gagawin is magpo-flooring na si tatay ng sahig. At ayan, si tatay na ngayon gumawa diyan para mahalo na lahat at maumpisa na yung pagsemento sa sahig. After nga nyo, lalagyan naman nila ng tubig yung buhangin at semento para haluin na ulit nila. At sumisigaw na nga dyan si tatay na kailangan na daw niya ng hinalo at magpo-flooring na. Para ito mga kapatid ko, tao pa ng tao. Ewan ko ba ano pinag-uusapan nila dyan. At syempre, ako tamang video lang.
Huwag nyo nga palang kakalimutan mag-follow, like, and share. Comment na din kayo kung taga-saan kayo. At yun nga pala yung ginawa nung tatay ko. Nakapag-flooring na siya nung kalahati diyan. At yung maliit naman dyan yung CR namin. At itong tatay ko, demanding pa. Nung nahihiga na ako kasi medyo napapagod ako. Hinahanap ako at hindi daw siya nabibidyohan. Hindi ko daw nakukuha na ng camera yung pogi niyang itsura. Ano ba naman yan? At hanggang dito na nga lang muna ang video natin. Thank you Lord sa panibagong araw na pinagkakaloob niyo sa amin. See you on my next vlog. Bye-bye! Thank you for watching!